Ang video na to is tuturo natin itong bagong feature ng OS natin na e-load. So pag sinabing e-load, we can offer load regular or promo loads to all networks. Meron din tayong game load. Meron din tayong GSAT tsaka Signal prepaid loads. Meron din tayong PLDT Globe prepaid, Meralco load, at meron pang iba. Okay? So sa video na to is meron tayong magiging 5 na topic. Una dito is yung paano ba gamitin sa side ng customer. Ibig sabihin yung naghuhulog sa Vendo, paano ba gamitin nila yung e-load na feature sa Vendo. Pangalawa, yung maaari na Vendo, paano niya ba i-set up yung e-load. Pangatlo, paano ba mag-cash in. Syempre kung meron kang service na e-load, meron ka ring funds. So saan kukunin yung funds. Pang-apat is paano i-disconnect yung wallet account mo sa Vendo in case na nag-resell ka or nag-test ka, so kailangan mo i-unlink. Magiging pang-5 is yung kung familiar kayo, resellers panel, paano ba gamitin yon, kasi pwede tayo magbenta ng voucher or credit code sa lahat ng mga tao na nadidetect yung wifi ng network mo. So pwede sila mag-generate ng sariling code gamit yung phone lang using your reseller panel. Okay, to start tayo sa first, paano ba gamitin yung e-load sa part ng customer, yung naghulog sa Vendo. So dito punta tayo sa portal, yan 10.0.0.1, wala akong time, 0, disconnected. So ito, pag buy ng e-load, di kailangan ng internet, di kailangan ng oras. So paano ba? So kung pumasok sila dyan sa portal natin, click lang nila yung buy e-load. So after nila mag-buy e-load, pipili sila ngayon kung anong load ba gusto nila. Halimbawa, Smart, Globe, Cherry, Dito, Geo, Signal, GSAT, and others. So ako halimbawa, Xiaomi lang. Dito ako. Okay. Click ko yung buy. So since wala akong hinulog na pera, wala akong balance. So kung mapapansin ninyo, merong makikitang sa pinakataas, merong amount. So yan yung purpose bakit nilagay or meron yan sa portal natin. Kasi dati, voice.ph gamit natin, makikita yung balance sa ibabaw. Yan yung dahilan bakit dalawa yung balance sa portal natin, yung ibabaw at saka sa baba. So based dito, wala akong balance, 0. So try lang natin i-paste ano bang nangyayari kung ito yung number ko dito. Ito confirm ko lang. Before natin i-confirm, kumita natin yung price 15, yung price ng dito, tsaka yung fees 5.25. So pwede yan i-customize, pakita natin mamaya. Yan yung patong ng may-ari ng Vendo. So ito is wala itong system charge, 0 as in free. Okay, so total amount na babayaran ni customers 20.25. So naka-red siya kasi negative man yung balance, so naka-red siya. Try lang natin i-confirm para makita nyo yung result. So insufficient balance, ibig sabihin nun, yung naghulog na customer is hindi enough yung load. Okay, so insert coin tayo. Welcome, please insert coin. Thank you. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see. Okay.
So pumasok na yung load ko na 20, napapansin nyo, pula pa rin, red. Kasi yung required is 20.25. So wala tayong 0.25. So maghulog tayo ng another 10 pesos or pwede 2 piso as long as 20.25 or higher. So additional tayo. Welcome. Please insert coin. Thank you. Did you feel us? Another star. Okay, nag-blue na yung cost, 20.25. Ito enough na ito kasi 30 naman yung balance natin. Tsaka 20.25 lang yung required. Okay, click natin yung confirm. So load success. Wait lang natin yung ayun. Merong lumabas na notification. So successful na yung load natin. Check natin. Dito, you have successfully. So mabilis siya. So may load na ako. Pero wala akong oras. So di kailangan ng internet. So may sobra ako, click ko yung connect. May internet na ako. So yun lang yung paggamit sa side ng customer. Ulitin lang natin. Click buy load. Pili lang ng number. Pili ng network. Pili lang ng load. Click buy. Pag enough yung balance, just paste yung number. Tsaka confirm. Ganun lang. So kung hindi enough, hulog lang tayo, insert coin. Welcome. Please insert coin. Thank you. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Ganyan. And click confirm. So di ko na i-click para hindi maubos yung load ko. So punta sa dashboard. So ganun lang. So next is paano ba i-set up itong i-load sa part ng may-ari ng vendor or admin. Punta tayo sa admin. Ito admin natin. Tap nyo lang yan admin. Lagay natin yung username at password. Next is click natin sa taas. Click yung system. No, hindi. I-load pala tayo. Click profile. Okay. So kung napapansin niyo, meron nakalagay na API. So ito yung API na kailangan ninyo para mag-synchronize yung system at saka vendor ninyo sa OS namin. So insert na lang natin agad. Paano ba i-disconnect ito? Kasi na-connect ko naman. Erase mo lang. Tapos save. Wala na. Disconnected na yan sa or na-unlink na yung wallet mo sa vendor na yan. So halimbawa kung sa pag-setup, since first time mo mag-setup, wala ka pang API, wala pang account or any, create mo lang yung create. Ganyan. Lagay mo full name, mobile number, at saka email. So sa part ko, meron naman akong naka-fill in ako, meron akong account. So, i-cancel muna natin yan. Ito yung API ko. Yan. After nyo mag-fill in, automatic na ito lalabas sa account nyo. After nyo mag-create, automatic lalabas na yan. So, for the sake of testing, try na lang natin. Jonas Olivero. So kahit anong name pwede. Kahit anong number pwede din. Paste dito ko na number.
email. Pwede ito ilagay natin. So kung wala pang na-receive kayo na sa email yung OTP, in case lang after nito, fa-follow na lang sa next version. Okay? Importante dito is yung sa mobile number muna para ma-release natin. So ito, naka-fill in ka na, click lang save. Meron ka ng API. So ganun lang pag create kung baguhan ka pa. Pero kung may API ka na, halimbawa meron ka ng API like kanina, i-disconnect muna natin, click save, unlink muna natin. Yung API ko na may laman, ito kasi yung API na may laman ko. Paste natin, tsaka save. So dito basta-basta masisave. It requires OTP. Para in case na makuha ng iba, hindi yan basta-basta malagin. OTP is 301895. 301895. Okay. So makikita mo yung balance. So dito yung window fee, yung system fee muna, 0. So actually free na yan. Gusto lang namin is meron kaming feature na i-load. Wala kaming kita. Importante yung i-load feature. So yung patong 35 in percent, ibig sabihin any amount matic by 35% na patong. Pag nilagay mo yung 35, meaning 35% yan yung patong, magiging patong gaya kanina. So ito, paano ba mag-cash in? So ibig sabihin ng cash in, kung wala kang kung wala kang balance dito, hindi ka makaka-offer ng i-load. Ang lalabas unavailable gaya nito. Check muna natin, di ba 85 yung balance ko or wallet ko, I mean. Pero pag ganito ng amount 100, mas mataas na sa current wallet mo, not available na yung lalabas. Syempre hindi na kasya yung wallet mo sa ino-offer mo na i-load. Okay? So be sure alam mo yung mga promo codes, ilang required na amount, at saka kung ilan yung kailangan mo na wallet balance. So saan ito makukuha? Just PM Sir Marcos, nasa post ko lang yung link ng profile niya. Doon kayo magpapa-cash in. Meron siyang for now 1% na patong. So ibig sabihin sa 1%, kung magpapaload kayo ng 1,000, halimbawa 1% of 1,000 is 10 pesos. So meron siyang 10 pesos na patong. Ibig sabihin, kung pawalad ko ng 1,000, ibabayad sa kanya is 1,010 pesos. Okay? So mura lang yan. Wala kaming system charge. Siyempre, meron dapat tayong charge sa third party natin para mabuhay naman siya. Di ba? Okay? So as admin or mangyayari ng bendo, pwede ka mag-transact ng i-load via admin or via remote. Punta tayo sa admin, click natin yung i-load tsaka product. So dito, click natin yung 3 lines, ganyan, para lalabas lahat ng promo. So dito pwede ka mag-transact ng gusto mong load direct sa admin. Ito, wala itong connection kung ilang credit mo, parang unlimited siya. Okay, kasi admin ka. So be sure, bilang ko yung laman yung wallet mo. So dito yung magiging direct transaction mo. Halimbawa, wala kang vendo, pwede ka mag-direct dito. Ganyan. Buy tayo. So hindi mo kailangan mag-insert coin dito kasi unlimited credit ka dito. So ito yung number ko. Then confirm mo lang.
So, success, you have ganyan. Successful siya. Agad. Okay? So, discuss lang natin ng konti. Sale, nandito yung sales. Ganyan, nandito yung sales sa sales per month or daily. By month, by year. So, nandito lahat. Tsaka logs. Server logs. Ganyan yung field, yung kanina, the same network. Yan yung field. Admin logs, ito yung nangyayari direct load sa admin. Yung ngayon lang na discuss natin. So, yan yung admin logs sinasabi. Yan, client logs. So, yan yung ibang hindi ko nabanggit sa naunang video. Pangalawa, yung API pala natin, profile, ganyan. Yung API pala natin, ito. Pwede ito gamitin sa sa ibang main vendor. Halimbawa, meron kang 5. So, pwede isang API lang gagamitin mo sa lalima ng 5 main vendor. Halimbawa, puro RPI o PR mini PC. Ganun. Sa isang network, marami kang vendor. Pwede isang API lang gagamitin. So, try natin. Meron akong isang dito. Meron akong isang board dito na OPI. Kanina video is mini PC yun. So, ito. Login tayo. Try natin i-connect. Admin. Punta tayo sa e-load. Profile. Yan. So, yan. Walang nakalagay. So, meron akong ito, yung kanina. Yan. Ilalagay natin dito, ipipaste natin, ganyan, tsaka save. So yung OTP, masasend matic sa number mo. Yan yung bali security. So wag mo basta-basta ibibigay yung OTP. Alis kong bobo ka. Ano yun? 186523. 186523. Click confirm. So nakasave na. So ito, centralize yung balance. Pero hindi ibig sabihin nun, centralize na yung logs, hindi. So, kung ano lang na na-transact sa vendor na to, yan lang din yung logs. So, ang centralized dyan is yung balance mo, yung API mo, isa lang. So, hindi mo kailangan lang marami. Pero, pwede naman gusto mo marami. Click lang yung create. Gusto mo marami. Pero, para sa akin, parang hindi kailangan lang marami. Kasi pwede naman isa. Centralize yung wallet mo. Pwede sa lahat. No limit, unlimited. Kahit ilang vendor pwede mo ilagin yung API mo. Okay? Ang next nito is kaya sinabi ko kanina, what if wala kang vendor, gusto mo magbenta ng codes. So maliban sa voucher code, meron din tayong tinatawag na credit code. Ano ba yung credit code? Yung voucher code kasi is pag nagamit mo, more on wifi lang siya, time, ganun. Extend time, ganun lang yung gamit niya. Ang credit code kasi, pwede siya pang extend time, pwede siya pang generate ng isang voucher, pwede siya pang bili ng e-load. So, pwede ka mag-print ng credit code. Pakita lang natin. So, punta tayo sa credit. Ganyan. So, sa credit, ganito. Halimbawa, gusto ko ng amount na 100. Ako admin, mag-generate ako ng credit. Yung length, ito yung haba ng isang code. Halimbawa, 6 letters. Maximum nito at minimum is 6, maximum is 8. So, halimbawa, gusto ko ng 8. Prefix, ibig sabihin, meron siyang first word na gusto mong ilalagay. Halimbawa, gusto ko ng Jonas. Para at least malaman mo agad by code kung sinong seller. Diba, kung meron kang gusto na iwan na codes sa isang tindahan. So, malalaman mo agad kung sinong mas maraming sales kasi makikita sa dashboard mo.
maganda siya tignan. So lagyan natin ng Jonas. So optional lang ito, pwede ito wala. Name meaning kahit ano, pwede mo same lang Jonas. Yung parang hint mo lang kung saan or sinong sealer or saan naka deploy yung code na ito o generate. So tignan nyo Jonas, yan, lagay ko sa credit code. So kung makita nyo wala yung credit code. So paano enable? Ganito, pag enable punta tayo sa system, settings, tsaka tayo dito tayo sa client HTML, config. So be sure kung gusto mo ng ganitong setup, gayahin mo lang yung naka-check. I-credit code, i-enable natin ganyan. So be sure naka-enable ng tama itong option box kasi di lalabas yung credit code. Pati yung iba, basta naka-disable ito. So dapat enable and save. So paano ba mag-work yung credit code na yun na generate natin sa admin? So click credit code. So titignan ninyo yung balance ko 30 lang. So magiging, di ba nag-generate tayo ng 100. So ito dapat magiging 130. So get. So naging 130 siya. So careful, pag nagbenta ka ng ganito, dapat nakaset din yung ito, connect extend with amount. So pakita natin, ulitin natin ito, connect extend with, i-check mo lang ganyan. So bakit na kailangan natin i-check? Kasi pag wala kasi yon, refresh natin, pag click extend ni customer, ito extend, matik ubos lahat ng credit niya. Sa ganitong setup kasi pwede siyang itingi-tingi or like 130, gusto ko gamitin mo na 10 pesos, mamaya another 20, mamaya another 50. So pwede siya ganun. So click natin extend. Gusto ko gamitin yung 30 ko sa wifi ko. 30 is 6 hours. Extend ko yan. So 100 na lang. Buy ko ng e-load. Meron akong 100. So kailangan bibili ako lang 10. So 13. Type ko ng number ko. So meron akong balance. Hindi na ako kailangan mag-insert coin kasi meron akong balance. Click confirm. Wait lang natin mag-success. So kung makikita ninyo, invalid not same network. Kasi yung napili natin na network is smart. Yung number ko is dito. Dapat select dito. By number ko dito. So 15, 20.25 yung madededuct ko sa 100. Click confirm. So success. Matic yung i-load natin. Okay? So maliban dyan, iba meron kang ibang customer na or ibang gusto iwanan ng credit code, I suggest na ito, mas maganda ito. Baka hindi nyo lang alam, meron tayong reseller panel. So paano ba yung reseller panel? Punta tayo sa admin. Kasi maganda nito is pwede sila mag-generate ng code by itself na pero kontrolado mo pa rin sila gamit yung cellphone na. So paano? Create tayo muna ng reseller account. Reseller. Okay. So ito, nakagawa na ako. Gawa tayo ng bago. Jonas 2. Small letter ko lang para hindi tayo magkamali. Jonas 2. Check natin. Okay.
So butcher, ako di ko kailangan ng butcher. I-zero natin yan. 1,000 credit limit. So ito, depende sa gusto mong maximum na ma-generate niya. Kasi di pwede unlimited. Baka, baka magka-problema kayo sa Baka generate na lang siya. Walang control na. Ito, meron kang limit na isi-set sa kanya. 1,000. So dito, uncheck natin kasi credit yung. Pero kung nagbibenta ka ng butcher, pwede ganyan. Mili ka lang. Pero kung hindi, uncheck, credit, write and read. I-check mo lang yan dalawa, write and read. Okay na yan. Then, save. Okay, so paano pupunta sa reseller panel? Type mo lang yung 10.0.1 tapos change natin to reseller. Ganyan. So makita niyo butcher zero limit. Click mo yung sa taas. Click credit. Credit. So log out lang tayo kasi ito is yung hindi ito siya yung Jonas 2. Yung Jonas, yung first na Jonas yung ginawa ko. Jonas 2 login. Okay, click din credit. So ito yung kung makita mo sa itaas, limit 0 to 1,000. So meron akong 1,000 na limit. So generate si reseller. Ganyan lang gagawin niya via cellphone, laptop or PC. So meron siyang amount. Diba gusto i-delete natin 100. Ilang piraso ba na 100? 4. Length, gano'ng kahaba? Mas okay mahaba para safe. Like 8. Credit prefix, pwede depende kung meron siyang gustong or meron pa siyang another reseller. Yung reseller mo, pwede siya maglagay ng prefix. So sa ganyan setup, pwede wala. Show me, yan na. Click generate, 4 na 100. Ganyan. So pwede niya ibenta, ticket, pwede niya ito i-print sa laptop, PC, Excel, import, i-save lang niya ganyan. Save lang sa voucher, tapos Excel. So don't forget to save before i-click ang Excel. Kung mag-print sa Excel. So close lang natin, kuha tayo ng isa. 100 yan. Click credit code, paste, and get. Dapat magiging 179.75. Yeah, good. So accurate siya. 179.75. Okay, so sana wala akong nakalimutan or i-note ko lang sa post kung meron akong nakalimutan. So in case na hindi mo nagawa yung i-unlink, PM lang kayo, pwede natin i-unlink via website natin. Okay? So yan lang. Thanks.